Yo, what's up Thailand? Sawadee ka! And pumunta tayo ng Thailand para mamili ng isda, and may sinamahan din tayo kasi gusto din niyang bumili ng isda. So, ang unang pinuntahan natin is si Chongko Farm, and yung mga isda niya is from Shogun Line. So, maganda yung mga isda niya, jumbo, and nag-viewing tayo. So, nag-select tayo ng around 30 to 50 pieces, and kumuha din tayo ng mga stock na ilalagay natin sa OE Pet Shop. So abangan nyo yung mga napili ko kasi binigyan tayo ng opportunity nila na maka-handpick sa farm nila. Although mas mataas natin nakuha yung mga isda kasi yun nga, may minimum quantity sila. Yung next na pinuntahan natin is yung Robin Banpong or AU Farm. So kaibigan natin yung owner nito kasi palagi tayong order sa kanila, and binigyan niya ako ng opportunity na maka-handpick sa mga selected Sakura Rancho nila. So abangan nyo yung stock sa OE Pet Shop, and may minimum quantity din sila na binibenta pero may exception tayo. So may mga Calico Rancho sila, and lahat bagong-bago yung mga isda nila, very high quality, very jumbo. And ito na nga, tinitingnan natin sa tank, and masayang-masaya tayo, nakakuha tayo ng mga Sakura Rancho from Robin Banpong Farm. And di tayo nagpaligoy-ligoy, pumunta din tayo kay Show Goldfish this day. So ito yung owner, and yung farm niya is malaki, around 800 to 1,000 na ponds. So normal lang ito sa Thailand guys na ganito karami yung ponds nila. Very developed yung farm nila. Yung expertise nila din dito is yung mga rancho. So ito yung mga na-select natin, pero pataas din natin nakuha kasi alam nyo naman yung Thailand is may minimum quantity. So big opportunity talaga to, although mas mahal pero okay lang. And again, within the same day, pumunta tayo kay Natsi 9. So ito yung mga one of the high quality dito sa Thailand. Show grade talaga yung mga isda niya, and ito yung owner, batang-bata pa pero ang galing-galing guys. And ito yung mga isa sa nakuha natin, yung jumbo na mga panda. Kasi gusto natin i-infuse ito sa line natin para mas lumaki and mas mag-jumbo yung mga isda natin. Kasi mostly yung mga isda natin, SBST Trico Panda, but ito yung isda niya, jumbo na mga Trico Panda. So hopefully makabenta tayo and maka-infuse tayo ng mga jumbo lines niya. So we're very happy kasi nakaselect tayo ng mga good stuff from him. And on the next day, pumunta tayo sa isang rancho farm. And actually, meron siyang mga crown head Oranda, pero very interested tayo sa mga rancho niya. So ito yung farm niya, sobrang laki din guys, almost 500 to 600 pounds. Very common din sa kanila. Maganda yung pagkakagawa, flowing yung water, maganda talaga guys. And konti lang yung stocking nila. So ito yung mga nakuha natin, mga silver rancho and panda rancho. Yung panda rancho medyo rare pa sa market, almost wala pang nagbi-breed nito kasi mahirap siyang palabasin sa genes. So thank God, marami siyang binenta sa atin, kaya happy tayo sa trip na ito. So yan, very cute, pero unfortunately this is not for sale. So abangan nyo lang yung mga offsprings niya. So isa din to sa mga farm ng kapatid niya, and may chocolate rancho sila. And of course, di ka pupunta sa Thailand nang hindi pumupunta sa Shogun Goldfish Cafe. So ito yung mga very high quality na mga show grade na isda, and winelcome tayo ni Sir Jack Shogun. So ito yung farm niya, actually display farm niya to. Lahat ng nandito are for sale and walang fry dito. So ito yung mga isda niya, tinuturuan niya tayo kung paano mag-select ng mga show grade and ano yung standards niya sa pagse-select. So very thankful ako kay Sir Jack Shogun for personally teaching me this. And nakaselect din tayo sa mga isda niya. Although may minimum quantity, medyo masakit yung price kasi alam nyo naman, Shogun Cafe, Shogun Goldfish. But very worth it kasi ang gaganda na isda nila, and nakatap na din tayo sa aquarium niya. So ito si Mr. Jack Shogun, and isa to sa mga nakuha natin ng mga super fish. So very thankful tayo kay Sir Jack Shogun for allowing us to select on his collection. So around 30 to 35 pieces yung nakuha natin from him. And kahit mainit guys, pumunta na naman tayo sa isang farm. So itong farm na to is around 300 to 400 pounds. Meron pa sa likod, and specialty niya yung mga Trico and Panda. So nakakuha din tayo for shop stocking and for some crossbreeding sa mga line natin. So ito yung mga isda niya, and nakapili din yung kasama natin. So very thankful tayo kasi they allowed us na mamili. Although yes, again, minimum quantity, pero at least handpick guys. So isa to sa mga opportunity na kapag pupunta tayo sa Thailand, nakaka-handpick ka. Very rare occasion, pero at least tingnan nyo naman, ang gaganda guys. So it will be available sa shop natin.
And again, pumunta tayo sa isang mga biggest farm dito sa Thailand. So yung farm niya is around 1,500 ponds or more, and they're still developing. Kaya kung makikita nyo, malaki talaga yung contribution ng ornamental fish farming sa economy ng Thailand. And very accommodating yung owner ng farm na to, guys, si Sir Chakrit. Kasi ang dami ang tinuro sa atin, yung basics ng grooming, basics ng farm, talagang open na open siya, guys. And dinala niya kami sa second facility niya, yung mga rancho, grabe, super rancho. And di basta-basta yung size ng mga rancho niya. Most of them are large and jumbo and super jumbo. Yung mga natripan natin na rancho are yung mga silver rancho, black rancho, calico rancho, red rancho, and may mga pinakita din siya ng mga special breeds na ng mga special color rancho. So ito yung mga kinuha natin, and hopefully mapadami natin dito sa Pilipinas. And ito yung mga nakuha natin ng mga special color ng mga oranda. So very excited din tayo dito. But at the same time, yung knowledge na na-share niya sa atin, very valuable, guys. Hindi talaga sila hesitant na mag-share ng information. Very accommodating, very hospitable talaga yung mga farmers sa Thailand. And on the next day, pumunta tayo kay Nana Farm. So ito yung farm niya, super wide, super dami ng mga ponds, and super linis. So pumunta tayo dito para kumuha ng mga rancho and oranda. So dumiretso na tayo sa mga secret ponds niya, and naglibot-libot tayo, and so far may napili tayo ng mga long tail, short tail, ng mga tiger and white tiger oranda. Meron tayong nakita ng mga trico and panda colors. So ito yung mga favorite natin, and yun nga, binigyan tayo ng chance na makapili, and meron talagang minimum quantity yung pagbili dito. So prepare lang tayo ng budget, and kinakausap natin siya. So ito yung mga napili natin, guys, super ganda, and i-crossbreed natin to sa line natin, but at the same time magbebenta din tayo nito. Meron din tayong mga nakuha ng mga konting show potential din for future shows, and meron din tayong mga 4 upgrades natin para sa mga kaliko natin, yung mga long tails. So ito yung mga selected natin. So super ganda ng isda niya, and pinakita din niya tayo sa parents ng mga isda. So ito yung super jumbo na male. So ito yung male, guys, maganda yung head, maganda yung body, maganda yung tail, kaya medyo exciting talaga to. And may napili din tayo mga rancho. So binigyan niya tayo ng opportunity na maka-handpick na mga rancho natin. So gagawin din natin tong breeder for the future, so abang-abang lang. And pinasilip din niya tayo sa mga trophies niya. So proven talaga yung line niya. So in the future, hopefully makakuha tayo ng magandang offspring. And on the next day, pumunta naman tayo kay AOR. So ito yung farm niya, super linis din, super wide, and AOR is very known on his rancho. Pero meron din naman siya mga trico at sa mga panda, pero hindi, naglimit na lang talaga tayo, guys. So rancho lang talaga yung kinuha natin dito. Meron mga red white, meron mga calico, but yung kumuha sa attention natin is yung mga calico cow rancho. So binigyan niya tayo ng magandang deal para makapili. Although medyo mahal lang talaga, guys, pero sulit na sulit yung mga calico cow rancho na nakuha natin, and they are very stable. So hopefully makuha natin yung genes nila, and maibenta natin and mabreed natin. So meron din tayong nakuha ng mga oranda, guys. So di mawawala yan kasi meron siyang mga secret ponds na puno ng oranda. So nandito sa likod, and may mga napili din tayo na super fish. So all in all, mga 11 farms yung napuntahan natin for over 3 days na visit natin sa Thailand. Pero di pa tayo tapos. Pumunta din tayo sa isang cichlid farm. So around 400 to 500 yung ponds niya, and all are cichlids. So first time kong nakakita ng ganito karaming cichlid, guys. I am not a breeder or a keeper of cichlids, pero kapag pumunta ka dito, parang mapapakip ka talaga ng cichlids. So di na tayo nagpaligoy-ligoy pa, pumunta and kumuha tayo ng mga cichlids niya. So abangan nyo din yung mga cichlids niya na available sa OE Pet Shop natin. And di talaga makakomplete yung trip namin sa Thailand kapag di kami nakapunta sa beta farm. So ito yung nirecommend ng friend namin, and super ganda ng mga beta niya. Ito yung mga high quality selection niya. So of course bumili tayo and nag handpick, and nilet naman tayo ni Ma'am L
na handpick ng mga beta niya. So talagang na-confuse na talaga ako dito. Di ko alam kung paano pumili ng beta, so nagpatulong na lang tayo sa kanya. And pinalibot niya tayo sa likod. So ito yung mga grow out bottles niya, and ito din yung mga grow out pods sa likod. So double decker yung mga pond. Ito yung trademark ng farm niya, double deck pond. And di matatapos ang video na to na hindi ako nagpapasalamat kay Brother Tirayut. So siya yung naging tour guide natin, siya yung guide natin for the whole trip. So sinundo niya tayo sa airport, ginaid niya tayo through Thailand, pinabisita niya and inarrange niya yung trip natin sa Thailand for our breeders and for the other side trip na nagawa namin. And meron siyang farm, pero nakafocus siya ngayon on being a transhipper all across Thailand. So this is our Brother Tirayut. So thank you so much for the safe trip, and thank you so much for the fun trip. So yun nga, we will be seeing you soon kasi babalik tayo sa Thailand, guys. Babalik tayo.